Karaniwan lang ang lugar na ito sa Japan. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Bryce na pagod, marahil dahil nag-overtime siya. Habang nagpapahinga, may naririnig siyang ingay mula sa bahay katabi nila. Mura lang ang upa, sobrang nipis ng dingding kaya rinig na rinig ang lahat. Kahit pilitin niyang mag-relax, di niya maiwasan ma-distract. Sa kalaunan, unti-unti siyang lumapit sa pader para mas marinig pa ang kanilang paglalambingan. Ilang sandali pa, may narinig siyang lumabas mula roon. Dahil curious, sumilip siya at nakita ang lalaki na nagdala pala ng ibang babae doon. Kinabukasan, habang papasok muli sa trabaho, palabas ng bahay ang lalaki at nasalubong niya ang magandang babae na si Sarah na kinakasama ng lalaking nakita niya kagabi. May dala siyang malita at kakauwi niya lang galing sa bakasyon. Nagkasalubong lang sila at hindi nila alam kung ano ang mga mangyayari sa hinaharap. Pag-uwi ng lalaki mula sa trabaho, nagpapahinga siya nang biglang marinig na naman niya ang mga ingay mula sa kabilang bahay. Para bang may nagtatalo o nag-aaway. Natuklasan ni Sarah na nagdala ng babae si Curly dahil may naiwang makeup kit doon. Pero tinanggi ito ni Curly at nagalit. Sinuntok niya ang pader kaya nabutas ito. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit niyang naririnig ang mga kakaibang tunog mula sa kabilang bahay. Kahit sinubukan niyang takpan ng tela ang dingding, hindi pa rin ito nakakatulong sa ingay. Dahil sa labis na pag-usisa, tinanggal niya ang takip at sinilip ang kabilang bahay. Doon niya nakita si Sarah na nagkakalikot at parang naggigitara habang kinakanta ang All By Myself. Gets mo dapat yan. Sa gabing iyon, umalis bigla ng 10 oras ng gabi si Curly. Maya-maya narinig niya ang boses ni Bryce at nagtatanong kung okay lang siya. Sumagot si Sarah ng oo at humingi ng paumanhin dahil sa ingay nila. Nagkwentuhan sila at sinabi ni Sarah ang pagdududa niya na baka may bago ang asawa niya dahil sa pakikutungo nito sa kanya. Inamin ni Bryce na meron dahil palagi niya silang naririnig kapag wala si Sarah. Dagdag pa ni Bryce, dapat na siyang makipaghiwalay sa kanya. Pinapatahan niya si Sarah na matagal nang nasasaktan at palaging nakikipagtalo sa asawa niya. Unti-unting naantig ang puso ng babae sa mabubuting salita ni Bryce. Isang taong hindi pa niya nakikilala ng harapan. Para bang ngayon niya lang naramdaman ang ganitong init at pag-aalaga. Kaya dahan-dahan niyang binubuksan ang puso niya sa lalaki. Pero nang magpahayag ng saloobin ang lalaki, bigla niyang inamin na may dapat din siyang aminin. Akala ng babae tungkol lang ito sa nakaraan at mga problema ni Bryce, pero hindi pala ito karaniwang drama. Inamin niya na nakita niya ang ginagawa ni Sarah nung isang gabi kaya humingi ng tawad ang lalaki. Sa totoo lang, alam na ng Sarah ang lahat noon pa man. Ginawa niyang parang wala lang, kahit alam niyang may nanunood. Nahihiya lang siyang magsabi pero alam niya na malaya na siya ngayon. Sa huli, nagpa siya si Bryce na ibigay ang kanyang pinakamahalagang regalo sa butas bilang tanda ng kanyang paghingi ng tawad. Kinabukasan, matapos makatanggap ng regalo noong isang araw, tila natuwa ng husto si Sarah at siya na mismo ang nagsimulang gumawa ng hakbang. Sa pagdaan ng panahon, lalo silang nadadala sa kakaibang sitwasyong iyon at unti-unti nilang nakakalimutan ang mga hangganan. Habang pumasok sa trabaho si Sarah, nakasanayan na ni Bryce ang mga tunog mula sa kabilang bahay. Ngunit sa kabila nito, nalaman niya na bumalik na pala ang asawa ni Sarah na si Curly sa kabilang bahay, at sa kabila nito ay patuloy pa rin ang pag-inom nito kasama ang ibang babae. Hindi na ito kinaya ng Bryce at sinabi niya ang katotohanan kay Sarah. Parang nagbago na rin ang pananaw ng ni Sarah, mukhang sumuko na siya sa asawa niya. Kaya't nagpa siya si Bryce na oras na para magkita sila ng harapan at mag-usap ng personal. Ngunit nag-alinlangan si Sarah. Maya-maya, umalis siya saglit at pagbalik ay may dala siyang martilyo. Sa puntong iyon, gumawa pa ng isa pang butas ang babae sa dingding. Dahil sa bagong butas na ito, mas nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap at magkalapit kahit nakatayo. Ngunit sa gitna ng kanilang palihim na pagtakas sa realidad, biglang bumalik ang asawa ni Sarah. Lasing ito at diretso na sa kama para matulog. Dati, ang babae ay laging sunod sa urine at nakatuon lamang sa asawa, pero ngayon iba na ang nararamdaman niya. Habang tulog ang asawa at walang kaalam-alam,
Para bang wala na siyang pakialam at patuloy na lamang si Curly at Sarah sa kanilang ginagawa. At dito nagtatapos ang recap ng kakaibang pelikulang ito. Kung nabitin ka, pwede mo ito panoorin ng buo upang mas ma-appreciate mo ang bawat eksena. Ang title code nito ay ilalagay ko na lang sa comment section. Maraming salamat sa inyong panunood.